Sa gilid ng isang abalang lansangan sa lumang bahagi ng lungsod kung saan ang mga ilaw ng poste ay kumikislap sa gabi at ang alikabok ay tila hindi na nawawala sa hangin, matatagpuan ang isang tagpi-tagping kariton. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy, lumang yero at mga karton na pinagtibay ng alambre. Doon naninirahan si Sinyo, isang pulubing halos hindi na napapansin ng mga taong abala sa kanilang sariling buhay. Si Sinyo ay payat, maitim ang balat dahil sa init ng araw, at ang kanyang mga mata ay tila may dalang lungkot na hindi madaling ipaliwanag. Ang kanyang damit ay kupas na kupas, may mga punit sa gilid, at ang kanyang tsinelas ay halos wala ng swelas. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, may kakaibang kabutihan sa kanyang puso na hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Araw-araw, kumigising si Sinyo bago pa sumikat ang araw. Ibinabalot niya ang sarili sa isang lumang kumot na halos butas-butas na at dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang kariton. Ang kanyang unang ginagawa ay maghanap ng tubig sa malapit na gripo upang makapaglinis kahit papaano. Pagkatapos nito, magsisimula na ang kanyang pag-iikot sa mga kalye, naghahanap ng mga bote, lata at karton na maaari niyang ibenta sa junk shop. Hindi madali ang kanyang buhay. Maraming beses na siyang tinaboy, pinagalitan at minsan pa nga ay tinadyakan ng mga taong hindi siya kilala. Ngunit kailanman ay hindi siya nagalit. Sa halip, lagi niyang iniisip na baka may mabigat na pinagdadaanan ng mga ito, kaya ganoon na lamang ang kanilang ugali. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila, pagod na umupo si Sinyo sa gilid ng kanyang kariton. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kaunting bariyang kinita niya sa maghapon, sapat lamang para sa isang simpleng hapunan. Habang binibilang niya ang mga barya, napansin niya ang isang anino na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Isang babae ang kanyang nakita. Marumi ang damit, gusot ang buhok at tila hirap na hirap maglakad. Ang kanyang isang paa ay tila pilay at bawat hakbang ay may kasamang pagngiwi sa sakit. "Kuya, maaari ba akong makiusap?" Mahina nitong sabi. Napatingin si Sinyo. Bahagyang nagulat ngunit agad na lumambot ang kanyang muka. "Ano iyon? Hindi na ako makalakad ng maayos. Wala na akong makain. Maaari ba akong makahingi ng kahit kaunti?" Saglit na tumahimik si Sinyo. Tumingin siya sa kanyang mga barya. Iyon na lamang ang kanyang pag-asa para sa gabing iyon. Kung ibibigay niya iyon, wala siyang kakainin. Ngunit muli niyang tiningnan ang babae. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pangungulila. At sa sandaling iyon, may kung anong kumurot sa puso ni Sinyo. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at ibinigay ang lahat ng kanyang barya. "Heto," sabi niya, "bilhan mo ng pagkain ang sarili mo." Napatingin ang babae sa kanya, tila hindi makapaniwala. "Pero, paano ka?" Ngumiti si Sinyo kahit halatang gutom at pagod. "Sanay na ako. Ikaw mukhang mas kailangan mo." Tahimik na tumulo ang luha sa mata ng babae. Tinanggap niya ang mga barya at marahang yumuko. "Maraming salamat," mahina niyang sabi. Tumalikod na ang babae at dahan-dahang naglakad palayo, pilay pa rin ang kanyang hakbang. Habang pinagmamasdan siya ni Sinyo, napabuntong hininga siya at humiga sa loob ng kanyang kariton. Wala siyang hapunan, ngunit ang kanyang puso ay tila mas magaan kaysa dati. Hindi niya alam, ang babaeng kanyang tinulungan ay hindi isang ordinaryong nilalang. Sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa lansangan, ang pilay na babae ay biglang tumigil sa isang sulok kung saan walang nakakakita. Unti-unti, nagbago ang kanyang anyo. Naging makinis ang kanyang balat, luminaw ang kanyang mga mata, at ang kanyang gusot na buhok ay naging mahaba at kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang pilay na paa ay tuluyang nawala, at ang kanyang tindig ay naging tuwid at marangal.
Siya ay isang engkanto at sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, isang paghanga at pag-usisa sa kabutihan ng pusong nakita niya kay Sinio. Sa mundong puno ng kasakiman, mahina niyang wika, may isang taong handang magbigay kahit wala na siyang matira. Tumingala siya sa kalangitan. Subukin natin ang kanyang puso at gantimpalaan ang kanyang kabutihan sa tamang panahon. Sa gabing iyon, si Sinio ay natulog na gutom ngunit payapa. Hindi niya alam ang simpleng pagtulong na ginawa niya ay magbabago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Sinio kinabukasan. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa kanyang butas-butas na kumot, ngunit sanay na siya rito. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang tagpi-tagping kariton at iniunat ang kanyang naninigas na mga buto. Wala siyang laman ng sikmura. Kumalam ang kanyang tiyan, ngunit pinilit niyang huwag pansinin iyon. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sako at nagsimulang maglakad sa kahabaan ng kalsada, naghahanap ng mga bagay na maaari niyang mapakinabangan. Habang siya'y naglalakad, tila mas mabagal ang kanyang hakbang kaysa dati. Ang gutom ay unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang tahimik at matiisin. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niyang pagtulong. Sa kabilang dako, mula sa isang mataas na puno na natatakpan ng mga dahon, may mga matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang engkantong babae. Hindi na siya nakapilay. Sa kanyang tunay na anyo, siya ay tila isang nilalang na hinubog mula sa liwanag ng buwan. Banayad, marikit, at may kakaibang kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Ngunit muli niyang pinili ang magtago. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Muli siyang naging isang marungis na babae, pilay ang lakad at tila walang lakas. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang kinatatayuan at sumunod kay Sinio. Hindi siya nagpapakita. Tahimik lamang siyang nagmamasid. Habang si Sinio ay naglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay nanginginig, hawak ang kanyang tiyan at tila hindi makabangon. Huminto si Sinio. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong niya. Mahinang umiling ang matanda. "3 araw na akong walang kain. Hindi ko na kaya." Saglit na tumahimik si Sinio. Wala siyang pagkain. Wala siyang pera. Ngunit hindi siya makaalis. Tumingin siya sa kanyang sako. May ilang bote at lata na siyang nakuha. Kung ibebenta niya yun agad, baka makabili siya ng kaunting pagkain. "Sandali lang po," sabi niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinakamalapit na junk shop. Halos hingalin siya sa pagmamadali, ngunit hindi siya tumigil. Ibinenta niya ang kanyang nakuha. Kaunti lamang ang kinita, ngunit sapat para makabili ng 2 pirasong tinapay. Agad siyang bumalik. Inabot niya ang tinapay sa matanda. "Lolo, heto po. Kain po kayo." Nanginginig na tinanggap ng matanda ang pagkain. Agad itong kumain. Tila matagal nang hindi nakakalasap ng kahit anong laman sa tiyan. Habang pinagmamasdan niyon ni Sinio, napangiti siya. Muli, wala na siyang natira para sa sarili. Mula sa di kalayuan, ang engkantong babae ay tahimik na nakamasid. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagkamangha. 2 beses, bulong niya. 2 beses siyang nagbigay kahit siya ang walang-wala. Lumapit siya ng kaunti, ngunit nanatili pa ring nakatago sa paningin ng iba. Sa kanyang palad ay unti-unting sumibol ang isang maliit na liwanag, parang butil ng bituin na nahulog mula sa kalangitan. Dahan-dahan niya itong hinipan. Ang liwanag ay lumipad patungo sa sako ni Sinio at tahimik na pumasok sa loob nito. Hindi iyon napansin ni Sinio. Nang matapos kumain ng matanda, tumingin ito kay Sinio nang may pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, iho," sabi nito. Umiling si Sinio. "Ayos lang po, basta po gumaling kayo."
Ngumiti ang matanda, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may lihim din itong dala. Pagkatapos noon, tumayo ang matanda ng mas maayos na kaysa kanina at dahan-dahang naglakad palayo. Naiwan si Sinyo pagod at gutom. Umupo siya sa gilid ng kalsada at muling napabuntong hininga. Okay lang, bulong niya sa sarili. Bukas na lang ako kakain ng marami. Ngunit nang iaangat niya ang kanyang sako, napansin niyang tila mas mabigat ito kaysa dati. Naku, bakit parang bumigat? Sabi niya. Binuksan niya ito. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang ilang pirasong bote at lata na kanina'y kaunti lamang ay tila nadagdagan. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit malinaw na mas marami ito kaysa sa kanyang naaalala. Napakamot siya sa ulo. Siguro, mali lang ako ng bilang kanina, bulong niya. Ngunit sa di kalayuan, ang engkantong babae ay nakangiti. Hindi pa niya ibinibigay ang gantimpala. Ito ay simula pa lamang. Patuloy kitang susubukin, Sinyo, mahina niyang sabi. At sa bawat kabutihang gagawin mo, unti-unti kong bubuksan ang biyayang karapat-dapat sa iyo. Sa araw na iyon, si Sinyo ay muling naglakad. Hindi alam na ang kanyang buhay ay dahan-dahang binabago ng isang nilalang na hindi niya palubos na nauunawaan. At sa bawat hakbang niya, may isang lihim na kapangyarihang tahimik na gumagabay sa kanya. Lumipas ang ilang araw na halos pareho lamang ang takbo ng buhay ni Sinyo. Gigising siya ng maaga, maghahanap ng mga bote at lata at ibebenta ang mga ito upang makabili ng pagkain o kung minsan, upang ipamigay sa iba na mas nangangailangan. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang sako. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang tila hindi nauubos ang kanyang nakokolekta. Kahit kaunti lamang ang kanyang mapulot, pagdating sa junk shop ay mas marami ang kanyang naibebenta. Minsan pa nga nagugulat ang tindero. Hoy Sinyo, sabi ng may-ari ng junk shop isang umaga. Ang dami mong dala ngayon ha, saan ka nakakuha niyan? Napakamot si Sinyo sa ulo. Hindi ko rin po alam. Parang normal lang naman po ang napulot ko. Napailing ang tindero ngunit tinanggap pa rin ang kanyang dala. Mas malaki ang kinita ni Sinyo kaysa dati. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakabili siya ng isang buong pagkain, kanin, ulam at kahit kaunting sabaw. Umupo siya sa gilid ng kariton at titig na titig sa kanyang pagkain. Matagal siyang hindi nakakain ng ganito. Ngunit bago pa man niya ito galawin, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Payat ito, marumi ang damit at halatang gutom. Napabuntong hininga si Sinyo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pagkain palapit sa bata. Halika, sabi niya. Kain tayo. Nagulat ang bata ngunit agad itong lumapit. Sabay silang kumain at sa bawat subo ng bata, tila mas lumalawak ang ngiti sa mukha ni Sinyo. Hindi niya namalayan, halos kalahati ng pagkain ay naibigay na niya. Ngunit hindi siya nagreklamo. Mula sa likod ng isang puno, ang engkantong babae ay tahimik na nakamasid. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakapilay. Nakasuot siya ng simpleng kasuotan, ngunit ang kanyang anyo ay hindi pa rin pangkaraniwan. May kakaibang liwanag na tila hindi kayang itago ng kahit anong anyo. Hindi pa rin siya nagbabago, bulong niya sa sarili. Kahit may sapat na siya, pinipili pa rin niyang magbigay. Lumapit siya ng kaunti at muling nagpalit ng anyo. Sa isang iglap, siya ay naging isang pulubing babae muli, pilay, marungis at tila walang lakas. Lumapit siya kay Sinyo at sa bata. Pwede ba akong makikain kahit kaunti? Mahina niyang tanong. Hindi nagdalawang isip si Sinyo. Agad niyang iniabot ang natitirang pagkain. Oo naman, sabi niya. Halika, sabay tayo. Tinanggap ng babae ang pagkain at tahimik na kumain. Habang ginagawa niya iyon, palihim niyang pinagmamasdan si Sinyo.
Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi, walang kahit anong bakas ng pagdadamot. Pagkatapos kumain, tumingin ang babae sa kanya. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong niya. "Wala ka na nga, nagbibigay ka pa." Ngumiti si Sinyo, bahagyang napakamot sa ulo. "Ewan ko," sagot niya. "Siguro, kasi alam ko kung gaano kahirap ang walang tumutulong." Natahimik ang babae. Sa sandaling iyon, tila may kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Hindi na lamang paghanga ang naroon, kundi isang malalim na paggalang. Tumayo siya, bahagyang pilay pa rin ang lakad. "Salamat," sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Sinyo, sandali siyang huminto. Hindi iyon napansin ni Sinyo. Sa kanyang likuran, ang babae ay bahagyang tumingala at sa isang kisap mata, ang kanyang anyo ay nagbago muli. Naging isang marikit na engkanto na tila hinabi mula sa liwanag ng araw. Inilapit niya ang kanyang kamay sa hangin. Isang maliit na sinag ng liwanag ang lumitaw, mas maliwanag kaysa dati. Dahan-dahan niya itong ipinukol patungo sa kariton ni Sinyo. Ang liwanag ay pumasok sa loob nito at naglaho. Muling bumalik ang babae sa kanyang anyong pilay at tuluyang naglakad palayo. Samantala, si Sinyo ay tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan ng batang kanyang nakasabay kumain na ngayoy masigla na at nakangiti. "Salamat po, kuya," sabi ng bata bago ito tumakbo palayo. Napangiti si Sinyo. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang kariton upang magpahinga. Ngunit nang siya'y pumasok sa loob nito, napansin niyang tila may kakaibang pagbabago. Ang kanyang lumang kumot na dati butas-butas ay tila mas makapal na. Ang kanyang kahoy na higaan ay hindi na gaanong matigas. At sa isang sulok, may nakita siyang maliit na supot na hindi niya matanda ang inilagay doon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang pirasong tinapay. Napakunot ang kanyang noo. "Siguro may nag-iwan?" bulong niya. Hindi niya alam kung sino. Ngunit muli, napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Sa gabing iyon, si Sinyo ay hindi natulog na gutom. At sa di kalayuan, ang engkantong babae ay nakatayo. Pinagmamasdan siya mula sa anino. "Unti-unti kitang binibigyan," wika niya. Ngunit hindi pa ito ang tunay na gantimpala. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Kapag dumating ang oras, ibibigay ko sa iyo ang biyayang magbabago sa iyong kapalaran." Sa katahimikan ng gabi, ang hangin ay marahang umihip. At sa bawat paghinga ni Sinyo, hindi niya alam na siya ay unti-unting inaangat mula sa kahirapan. Hindi lamang ng kapalaran, kundi ng kabutihang siya mismo ang naghasik. Maagang nagising si Sinyo kinabukasan na may kakaibang pakiramdam. Hindi na gaanong mabigat ang kanyang katawan at kahit papaano ay tila may lakas siyang hindi niya naramdaman sa mga nagdaang araw. Umupo siya sa loob ng kanyang kariton at tiningnan ang paligid. Ang maliit na espasyong dati halos hindi matirhan ay tila mas maayos na ngayon. Hindi man ito marangya, ngunit hindi na rin ganoon kapanglaw. Siguro, nagiging maayos na rin ang lahat, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang sako at muling lumabas upang magsimula ng panibagong araw. Ngunit hindi niya alam, may mga matang nagmamasid sa kanya, hindi lamang ang engkantong babae. Sa kabilang kalsada, may 3 lalaking nakatambay sa gilid ng tindahan. Mga tambay na kilala sa lugar, walang trabaho, madalas mangasar at kung minsan ay nananakot ng mga mahihina. Napansin nila si Sinyo. "Hoy, tingnan nyo yan," sabi ng isa. "Hindi ba't pulubi yan? Pero parang araw-araw may dala ng marami." "Baka may tinatagong pera," dagdag ng isa. "Subukan nga natin," bulong ng pangatlo na may ngiting puno ng balak. Hindi iyon narinig ni Sinyo. Tahimik siyang naglakad gaya ng dati,
naghahanap ng mga bagay na mapapakinabangan. Habang abala siya sa pagkuha ng mga bote sa isang bakanteng lote, biglang lumapit ang tatlong lalaki. "Oy!" sigaw ng isa. Napalingon si Sinyo, bahagyang nagulat. "Ano po yon?" mahinahon niyang tanong. "Anong meron sa sako mo?" tanong ng isa, sabay lapit. "Mga bote at lata lang po," sagot ni Sinyo. Ngunit hindi naniwala ang mga lalaki. "Talaga lang ha?" sabi ng isa, sabay agaw sa sako. "Sandali po." Hindi na natapos ni Sinyo ang kanyang sasabihin. Binuksan ng lalaki ang sako at tumingin sa loob. Sa kanyang pagtataka, puno ito ng bote at lata. Mas marami kaysa sa inaasahan. "Hoy, mukhang malaki to ah," sabi niya. "Bigay mo na sa amin to," sabi ng isa pa. Napaatras si Sinyo. "Pasensya na po, iyon na lang po ang pinagkukunan ko." Ngunit hindi na siya pinakinggan. Tinulak siya ng isa sa mga lalaki, dahilan upang siya'y matumba sa lupa. Agad nilang kinuha ang kanyang sako at nagsimulang maglakad palayo. Nanatili si Sinyo sa lupa, hindi lumaban. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Sa halip, dahan-dahan siyang bumangon, pinunasan ang alikabok sa kanyang damit, at tahimik na naglakad palayo sa ibang direksyon. Sa kanyang puso, may kirot, ngunit hindi galit. Siguro, mas kailangan nila, mahina niyang bulong. Mula sa itaas ng isang gusali, ang engkantong babae ay nakamasid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi kalmado. May bahid ng galit. Hindi niya pinaglaban ang sa kanya, sabi niya. Ngunit hindi iyon kahinaan, iyon ay kabutihan. Tumingin siya sa tatlong lalaking papalayo. Bitbit ang sako ni Sinyo. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa kanyang kinatatayuan. Sa kabilang kalsada, biglang huminto ang tatlong lalaki. "Hoy, bakit parang bumigat to?" reklamo ng isa. "Kanina magaan lang to ah," sabi ng isa pa. Binuksan nila ang sako. Ngunit sa kanilang pagkagulat, wala na itong laman. "Ha? Ano to?" Nagtinginan sila, nagtataka. Sa likuran nila, isang malamig na hangin ang biglang dumaan. Hindi nila nakita, ngunit naroon ang engkanto. Tahimik niyang kinuha ang laman ng sako at ibinalik ito sa tabi ni Sinyo. Samantala, si Sinyo ay nakaupo na sa ilalim ng isang puno, tila nagpapahinga. Napansin niya ang kanyang sako na nasa tabi niya. Napakunot ang kanyang noo. "Hindi ba kinuha yun kanina?" bulong niya. Pinuksan niya ito. Naroon pa rin ang lahat. Wala kahit isang nawala. Napangiti siya ng bahagya. "Siguro, nagkamali lang ako," sabi niya sa sarili. Hindi niya alam na may nagbantay sa kanya. Sa di kalayuan, ang engkantong babae ay muling nagpakita sa kanyang tunay na anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lalim ang kanyang iniisip. "Sinyo," mahina niyang wika, "hindi ka lamang mabuti, ikaw ay busilak." Tumingala siya sa langit. Ngunit darating ang araw na hindi sapat ang kabutihan lamang. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo. "Susubukin ka pa ng mundo, at doon ko makikita kung gaano katatag ang iyong puso." Habang papalubog ang araw, si Sinyo ay muling naglakad. Dala ang kanyang sako. Hindi alam na may mga pagsubok pang darating na mas mabigat kaysa sa pagkawala ng kanyang mga gamit. At sa bawat hakbang niya, ang kapalaran ay unti-unting humahabi ng mas malaking pagbabago. Makapal ang ulap sa kalangitan nang sumapit ang gabi. Unti-unting dumilim ang paligid at ang dating maingay na lansangan ay napalitan ng malamlam na katahimikan. Ilang sandali pa lamang ang lumipas, nagsimulang pumatak ang ulan. Sa unay marahan lamang, ngunit hindi nagtagal ay lumakas ito. Tila bumubuhos ang buong langit sa lupa. Sa loob ng kanyang tagpi-tagping kariton, si Sinyo ay nakaupo, yakap ang kanyang sarili.
Tumutulo ang tubig mula sa ilang bahagi ng bubong at ang sahig ay unti-unting nababasa. Ngunit hindi iyon ang kanyang iniintindi. Sa kanyang tabi may isang maliit na batang babae na nanginginig sa lamig. Natagpuan niya ito kanina sa ilalim ng isang tulay, basang-basa at umiiyak. Wala itong kasama at tila naligaw o iniwan. "Kuya, malamig," mahina nitong sabi. Agad na ibinigay ni Sinyo ang kanyang lumang kumot sa bata kahit alam niyang siya na ang tiyak na lalamigin. "Heto, balutin mo sarili mo," sabi niya. Ikaw po?" tanong ng bata. Ngumiti si Sinyo. "Ayos lang ako, sanay na ako sa lamig." Ngunit ang totoo, unti-unti nang naninigas ang kanyang katawan sa ginaw. Sa labas, patuloy ang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa mga yero at ang mga patak ng tubig ay tila walang tigil sa pag-agos. Mula sa di kalayuan, isang anyo ang dahan-dahang lumapit. Ang engkantong babae. Hindi siya nag-anyong pilay ngayon. Sa halip, siya ay nakatayo sa gitna ng ulan, ngunit ni isang patak ay hindi tumatama sa kanyang balat. Ang kanyang kasuotan ay tila kumikislap sa dilim at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kariton ni Sinyo. "Hanggang saan ang kaya mong ibigay?" mahina niyang bulong. Lumapit siya, ngunit nanatili pa ring hindi nakikita. Sa loob ng kariton, ang bata ay nakatulog na, balot ng kumot. Si Sinyo naman ay nakasandal sa dingding, nanginginig ngunit pilit na nananatiling gising. Biglang umubo ang bata. Agad na napalingon si Sinyo. Hinawakan niya ang noo nito. Mainit. Bulong niya. Nilalagnat siya. Napatingin siya sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Wala siyang gamot. Wala siyang pera. Wala siyang matatakbuhan. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos, tumayo siya. "Kailangan kong gumawa ng paraan," sabi niya sa sarili. Lumabas siya sa ulan, kahit alam niyang lalo lamang siyang lalamigin. Tinakbo niya ang kalye, naghahanap ng kahit anong bukas na tindahan. Sa wakas, may nakita siyang maliit na sari-sari store na may ilaw pa. Lumapit siya, basang-basa. "Ate, pwede po bang makiusap?" hingal niyang sabi. Lumabas ang tindera, may bahid ng pagdududa sa muka. "Ano yon?" "May batang may sakit po. Pwede po bang makahingi ng gamot? Kahit utang lang po. Babayaran ko rin po." Napailing ang tindera. "Pasensya na iho, hindi kita kilala. Mahirap magpautang." Natahimik si Sinyo. Wala siyang masabi. Dahan-dahan siyang umatras at tumalikod. Ngunit bago pa siya makaalis, may isang tinig na narinig. "Ako na ang bahala." Napalingon ang tindera. Isang babaeng nakasuot ng maayos ang nakatayo sa gilid, ang engkanto, ngunit sa anyong tao. "Magkano ang gamot?" tanong nito. Agad na sinabi ng tindera ang presyo. Walang pag-aalinlangan, nagbayad ang babae. Inabot niya ang gamot kay Sinyo. "Para sa bata," sabi niya. Nagulat si Sinyo. "Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano." Ngunit bago pa siya matapos, ngumiti ang babae. "Hindi mo kailangang magpasalamat." Sandali siyang tumitig kay Sinyo. Tila may nais sabihin, ngunit pinili niyang manahimik. "Magmadali ka," dagdag niya. Tumango si Sinyo at agad na tumakbo pabalik sa kanyang kariton. Hindi na niya napansin ang pagkawala ng babae. Sa loob ng kariton, agad niyang pinainom ng gamot ang bata at pinunasa ng pawis nito. Okay na, bulong niya. Lumipas ang ilang oras at unti-unting bumaba ang lagnat ng bata. Nakahinga ng maluwag si Sinyo. Sa wakas, napahiga siya sa tabi ng kariton, basang-basa at pagod na pagod. Ngunit sa kanyang puso may kapayapaan. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang humina. Sa itaas ng kariton, ang engkantong babae ay muling nagpakita sa kanyang tunay na anyo. Pinagmamasdan niya si Sinyo na halos wala ng lakas.
Handa kang magsakripisyo kahit ang sarili mong kalusugan, wika niya. Lumapit siya at marahang itinaas ang kanyang kamay. Isang banayad na liwanag ang bumalot kay Sinyo. Unti-unting nawala ang ginaw sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing. Tumingin ang engkanto sa batang babae na ngayon ay payapa na rin ang tulog. Hindi na kita susubukin sa maliliit na bagay, bulong niya. Darating na ang mas mabigat na pagsubok. Unti-unti siyang naglaho sa hangin. Sa katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay tuluyang tumigil, si Sinyo ay natutulog nang hindi alam na ang kanyang kabutihan ay unti-unti nang nagbubukas ng isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. Nagising si Sinyo kinabukasan na tila may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang lamig na bumalot sa kanya kagabi ay nawala na at kahit papaano ay parang may bagong lakas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa batang babae sa kanyang tabi. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Hinawakan niya ang noo ng bata. Wala na ang lagnat. Napangiti si Sinyo. Salamat. Bulong niya. Hindi niya alam kung kanino niya ito sinasabi. Sa babaeng tumulong sa kanya o sa kung anong puwersang gumabay sa kanila kagabi. Makalipas ang ilang sandali, nagmulat ng mata ang bata. Kuya, mahina nitong sabi. O gising ka na, sagot ni Sinyo. Kumusta pakiramdam mo? Hindi na po masakit, salamat po. Umupo ang bata at tumingin sa paligid ng kariton. Hindi man ito marangya, ngunit tila naging tahanan na ito kahit sandali. Ano pangalan mo? Tanong ni Sinyo. Lira po, sagot ng bata. Ngumiti si Sinyo. Magandang pangalan yan. Saglit silang natahimik. Wala ka bang pamilya? Tanong niya ng marahan. Yumuko si Lira. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Sagot nito. Naiwan po ako. Tapos hindi ko na sila nakita. Naramdaman ni Sinyo ang bigat ng sinabi ng bata. Hindi na siya nagtanong pa. Okay lang, sabi niya. Habang wala pa sila, dito ka muna sa akin. Nagulat si Lira. Talaga po? Tumango si Sinyo. Oo, hindi kita pababayaan. Sa sandaling iyon, may kakaibang ningning ang mga mata ng bata. Parang may lihim itong itinatago. Ngunit hindi iyon napansin ni Sinyo. Lumipas ang araw na magkasama sila. Tinuruan niya si Lira kung paano mamulot ng bote at lata at kung paano umiwas sa mga taong mapagsamantala. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Kahit saan sila magpunta, tila mas madali silang nakakahanap ng mga bagay na mapapakinabangan. Parang may gumagabay sa kanila. Minsan, kahit wala silang makita, bigla na lamang may lalabas na bote sa kanilang dadaanan. Ang swerte natin ngayon sabi ni Sinyo. Ngumiti lamang si Lira. Siguro po, may nagbabantay sa atin, sagot nito. Napakunot ang noo ni Sinyo, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Pagsapit ng hapon, nakalikom sila ng mas marami kaysa sa karaniwan. Nang ibenta nila ito, sapat ang kanilang kinita upang makabili ng pagkain para sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, sabay silang kumain ng busog. Habang kumakain, napansin ni Sinyo na tahimik si Lira. Ano iniisip mo? Tanong niya. Tumingin ang bata sa kanya. Kuya, bakit po kayo mabait? Tanong nito. Napangiti si Sinyo, bahagyang napakamot sa ulo. Hindi ko rin alam, sagot niya. Siguro, kasi wala akong ibang kayamanan kundi ang kabutihan. Tahimik na tumingin si Lira sa kanya. Sa kanyang mga mata, may kakaibang lalim, hindi pangkaraniwan sa isang bata. Kung ganon, mahina nitong sabi, hindi po kayo kailanman magiging mahirap. Hindi naintindihan ni Sinyo ang ibig sabihin nito, ngunit ngumiti lamang siya. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa kariton.
Habang si Sinyo ay abala sa pag-aayos ng kanilang matutulugan, si Lyra ay tahimik na lumabas at tumingin sa kalangitan. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig ngunit payapa. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng bata. Ang kanyang simpleng kasuotan ay naging kumikislap na parang hinabi mula sa liwanag. Ang kanyang buhok ay humaba at nagningning sa ilalim ng buwan. Siya ay hindi isang ordinaryong bata. Isa siyang nilalang na may kapangyarihan. Ngunit hindi siya ang engkantong babae na matagal nang nagmamasid kay Sinyo. Si Lyra ay isa pang nilalang, isang tagapangalaga, isang nilikhang ipinadala upang masubukan at samahan si Sinyo. Patuloy siyang nagbibigay, bulong niya sa sarili. Hindi siya nagbabago kahit unti-unti nang gumagaan ang kanyang buhay. Tumingala siya sa langit. Panahon na mas lalong subukin ang kanyang puso. Muling nagbago ang kanyang anyo at bumalik sa pagiging isang simpleng bata. Pumasok siya sa kariton at humiga sa tabi ni Sinyo. "Kuya!" Mahina niyang tawag. "Oh?" Sagot ni Sinyo. "Kung dumating po ang araw na kailangan ninyong pumili, tutulungan niyo pa rin po ba ang iba kahit kayo ang mawalan?" Saglit na natahimik si Sinyo. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Oo," sagot niya. "Kasi kung hindi ako tutulong, sino pa?" Napikit si Lyra. Sa kanyang mukha ay may bahid ng lungkot, ngunit may kasamang paggalang. "Kung ganoon," bulong niya, "handa na kayo sa susunod na pagsubok." Sa gabing iyon, si Sinyo ay natulog ng payapa. Hindi alam na ang batang kanyang tinulungan ay may dalang lihim at ang mga susunod na araw ay magdadala ng pagsubok na maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa umagang iyon, si Sinyo at si Lyra ay maagang nagising, dala ang pag-asang makakahanap muli ng ikabubuhay sa maghapon. Ngunit hindi nila alam, ang araw na iyon ay hindi magiging katulad ng iba. Habang naglalakad sila sa isang mas tahimik na bahagi ng lungsod, napansin ni Sinyo ang isang maliit na supot na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Halos matapakan na niya ito kung hindi lamang siya napatingin pababa. "Sandali," sabi niya, sabay pulot sa supot. Binuksan niya ito. Agad siyang napahinto. Sa loob ay makapal na bungkos ng pera. Hindi lamang barya o maliit na halaga. Ito ay sapat upang mabago ang buhay ng isang taong tulad niya. Napatingin siya kay Lyra. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik lamang siyang tumingin muli sa laman ng supot. "Kuya," mahinang sabi ni Lyra, "sa atin na po ba yan?" Napabuntong hininga si Sinyo. Sa unang pagkakataon, tila may mabigat na laban sa loob ng kanyang dibdib. Kung kukunin niya ito, hindi na siya magugutom. Hindi na siya matutulog sa kariton. Maaari niyang mabigyan ng mas maayos na buhay si Lyra. Ngunit, hindi iyon sa kanya. Napapikit siya sandali. "Hindi natin to pwedeng kunin," sabi niya sa wakas. Nagulat si Lyra. "Bakit po?" "May-ari yan," sagot ni Sinyo. "Siguro nawawala lang. Pero wala naman pong tao dito." "Hindi ibig sabihin nun, atin na," mahinahon niyang paliwanag. Tahimik si Lyra. Pinagmamasdan niya si Sinyo. Tila sinusukat ang bawat kilos at salita nito. "Hanapin natin ang may-ari," dagdag ni Sinyo. At ganoon nga ang ginawa nila. Buong umaga silang nagtanong sa mga tindahan, sa mga tao sa paligid at maging sa mga naglalakad sa kalsada. Maraming umiling, maraming nagsabing hindi nila alam. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na tindahan kung saan may isang lalaking balisa at pabalik-balik ang lakad. "Kuya," tawag ni Sinyo, "may nawawala po ba kayong pera?" Agad na napatingin ang lalaki, tila nabuhayan ng pag-asa. "Oo," sagot nito. "May supot akong nawala kanina.
Pangbayad ko yun sa ospital ng anak ko. Napatingin si Sinyo kay Lira. Pagkatapos ay marahan niyang inabot ang supot. Ito po ba yon? Agad itong kinuha ng lalaki at binuksan. Napaluha siya. Oo, ito nga yon. Nanginginig niyang sabi. Napayuko siya kay Sinyo. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Umiling si Sinyo. Hindi na po kailangan. Ngunit pinilit ng lalaki na mag-abot ng pera bilang pasasalamat. Tumanggi si Sinyo. Mas kailangan niyo po yan, sabi niya. Natahimik ang lalaki at lalo siyang napahanga. Kung ganoon, sana pagpalain ka, sabi nito. Ngumiti si Sinyo at tumalikod na. Habang naglalakad sila palayo, napatingin si Lira sa kanya. Kuya, pwede naman po sana nating itago yon, sabi niya. Oo, sagot ni Sinyo. Pero hindi niyo ginawa. Hindi kasi magiging tahimik ang konsensya ko, sagot niya. Mas pipiliin ko ng mahirap pero payapa. Tahimik na tumingin si Lira sa kanya. Sa kanyang mga mata, may kakaibang ningning, hindi lamang paghanga, kundi tila pagdedesisyon. Pagsapit ng hapon, bumalik sila sa kanilang kariton. Wala silang gaanong kinita sa araw na yon. Ngunit wala ring bigat sa kanilang puso. Habang nagpapahinga si Sinyo, si Lira ay muling lumabas. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, nagbago muli ang kanyang anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang engkantong babae, ang unang nagbantay kay Sinyo. Nasubok mo siya, sabi ng engkanto. Tumango si Lira. Hindi siya natukso, sagot niya. Kahit kayamanan na ang nasa kanyang kamay. Napangiti ang engkanto. Kung ganoon, malapit na ang panahon. Tumingin siya sa direksyon ng kariton ni Sinyo. Hindi na siya basta tao lamang. Ang puso niya ay mas malinis kaysa sa karamihan. Handa na ba siya? Tanong ni Lyra. Saglit na natahimik ang engkanto. Hindi pa, sagot niya. May huli pang pagsubok. Unti-unting naglaho si Lira sa hangin. Naiwan ang engkanto, nakatingin sa papadilim na langit. Kapag nalampasan mo yon, Sinyo, bulong niya. Ibibigay ko na sa iyo ang biyayang hindi kayang agawin ng mundo. Sa loob ng kariton, si Sinyo ay tahimik na nakahiga. Wala siyang pera. Wala siyang kasiguraduhan. Ngunit sa kanyang puso, may kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. At hindi niya alam, ang kanyang piniling kabutihan ay naglalapit na sa kanya sa isang kapalarang higit pa sa kanyang inaakala. Dumating ang araw na tila kakaiba ang himpapawid. Mabigat ang hangin at ang mga ulap ay makapal na parang may nagbabantang unos. Maagang nagising si Sinyo, ngunit hindi tulad ng dati, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Tahimik ngayon, bulong niya sa sarili. Napansin niyang wala si Lira sa kanyang tabi. Lira? Tawag niya. Walang sumagot. Lumabas siya ng kariton at naghahanap sa paligid, ngunit wala ang bata. Tila bigla na lamang itong naglaho. Nang sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa kanyang harapan, dahan-dahang lumitaw ang isang anyo. Ang pilay na babae. Muli siyang nagbalik. Kuya! Mahina nitong tawag, tila hirap na hirap. Nagulat si Sinyo. Ikaw yung tinulungan ko dati. Tumango ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malala ang kanyang kalagayan. Mas marumi ang kanyang damit, mas mabagal ang kanyang kilos at tila may dinadalang matinding sakit. Hindi ko na po kaya, sabi niya. May sakit ako. Wala akong matirhan. Napatingin si Sinyo sa kanyang kariton. Iyon lamang ang kanyang tahanan. Wala na siyang ibang mapupuntahan kung ibibigay niya ito. Saglit siyang natahimik. Sa kanyang isip, dumaan ang lahat. Ang kanyang paghihirap, ang mga gabing giniginaw siya, ang mga araw
na wala siyang makain. Kung ibibigay niya ang kariton, saan siya matutulog? Paano siya mabubuhay? Ngunit muli niyang tiningnan ng babae. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Napabuntong hininga si Sinyo. "Halika," sabi niya. Nagulat ang babae. "Dito ka muna sa loob ng kariton." Ikaw?" tanong nito. Ngumiti si Sinyo kahit may lungkot sa kanyang mga mata. "Sa labas na lang ako." Hindi na siya naghintay ng sagot. Dahan-dahan niyang inalalayan ng babae papasok sa kanyang kariton. Inayos niya ang loob, inilatag ang kumot at tiniyak na komportable ito kahit papaano. "Magpahinga ka," sabi niya. Pagkatapos, lumabas siya. Umupo siya sa gilid ng kariton, nakatingin sa madilim na langit. Unti-unting nagsimulang umulan. Sa unay patak-patak lamang. Ngunit hindi nagtagal, lumakas ito. Tila mas malakas pa kaysa sa gabing nagdaang unos. Si Sinyo ay nabasa. Wala siyang masisilungan. Ang kanyang tanging tahanan ay nasa loob at ibinigay niya iyon sa iba. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig sa lamig. Ngunit hindi siya pumasok. Hindi niya kinuha pabalik ang kanyang ibinigay. Sa loob ng kariton, ang pilay na babae ay tahimik na nakahiga. Ngunit ang kanyang mga mata ay bukas. Pinagmamasdan niya si Sinyo sa labas. At sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang kanyang pilay. Naglaho ang kanyang karumihan. Siya ay naging isang marikit na engkanto. Liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit hindi pa siya nagpapakita. Patuloy siyang nakamasid. Sa labas, si Sinyo ay unti-unting nangihina. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya gumalaw. "Okay lang," bulong niya sa sarili. "Basta may natulungan ako." Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Halos mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis ang engkanto. Lumabas siya mula sa kariton. Sa isang iglap, tumigil ang ulan sa paligid ni Sinyo. Parang may pader na pumipigil sa mga patak. Lumapit siya at inilapit ang kanyang kamay sa noo ni Sinyo. Isang mainit na liwanag ang bumalot sa binata. Unti-unting bumalik ang lakas nito. Nagmulat ng mata si Sinyo. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman nakita. Isang babae na tila gawa sa liwanag at kagandahan. Napaatras siya sa gulat. Sino ka?" tanong niya. Ngumiti ang engkanto. "Ako ang matagal nang nagbabantay sa'yo," sagot niya. Unti-unti niyang inilahad ang kanyang kamay. "Ako ang babaeng tinulungan mo, ang pilay na humingi ng tulong sa'yo." Napatitig si Sinyo, hindi makapaniwala. "Ikaw?" Tumango ang engkanto. "Sinubok kita," sabi niya. "Sa gutom, sa kahirapan, sa tukso, at sa sakripisyo." Lumapit siya ng kaunti. "At sa bawat pagsubok, pinili mo ang kabutihan." Natahimik si Sinyo. Hindi niya alam ang sasabihin. Ngayon, wika ng engkanto, "Handa ka na." Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw, mas matindi kaysa dati. "Bibigyan kita ng biyaya." Napapikit si Sinyo sa liwanag. Isang biyayang hindi kayang nakawin, hindi nauubos, at hindi nagdadala ng kasamaan. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong paligid ay napuno ng liwanag, at ang kanyang kapalaran ay tuluyang nagbago. Unti-unting nawala ang matinding liwanag at si Sinyo ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang lamig ng ulan ay tuluyan ng naglaho at ang kanyang katawan ay tila napuno ng kakaibang lakas at ginhawa. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang engkanto, marikit, maliwanag at may anyong hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Ano ang ginawa mo sa akin?" tanong ni Sinyo. Bakas pa rin ang pagkamangha sa kanyang tinig.
Ngumiti ang engkanto. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Ang ibinigay ko sa iyo ay hindi sumpa, kundi biyaya." Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Sinyo. "Ang puso mong bukas sa iba," wika niya, "ay ginawa kong tulay ng kabutihan." Napakunot ang noo ni Sinyo. "Hindi ko po maintindihan." Tumingin ang engkanto sa paligid, sa kariton, sa kalsada, sa madilim na kalangitan. "Mula ngayon," paliwanag niya, "anumang kabutihan ang gawin mo ay babalik sa iyo ng higit pa. Hindi sa anyo ng kayamanan lamang," dagdag niya, "kundi sa paraan na makakatulong ka sa mas maraming tao." Tahimik na nakinig si Sinyo. "Kapag nagbigay ka ng pagkain," sabi ng engkanto, "hindi ka mauubusan. Kapag tumulong ka sa nangangailangan," dagdag niya, "bubuksan ang daan para mas marami ka pang matulungan. Ang iyong buhay," wika niya, "ay hindi na lamang para sa sarili mo, kundi para sa iba." Napayuko si Sinyo. "Pero pulubi lang po ako," mahina niyang sabi. "Ano po ang kaya kong gawin?" Ngumiti ang engkanto at sa kanyang mga mata ay may banayad na liwanag. "Ang isang pusong tulad ng sayo," sagot niya, "ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan." Saglit siyang natahimik. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagbago ang paligid ni Sinyo. Ang kanyang kariton, na dati luma at halos gumuho na, ay naging matibay at maayos. Ang mga yero ay hindi na butas, ang kahoy ay hindi na bulok, at ang loob ay naging mas maliwalas. Sa isang sulok, may maliit na lalagyan ng pagkain. May laman na sapat para sa ilang araw. Napanganga si Sinyo. "Ito po ba?" "Simula pa lamang," sagot ng engkanto. "Ngunit tandaan mo," dagdag niya, "ang biyayang ito ay lalago lamang kung patuloy mong pipiliin ang kabutihan. Kapag ikaw ay nagdamot, kapag ikaw ay nagbago, unti-unti itong mawawala." Tahimik na tumango si Sinyo. "Hindi po ako magbabago," sabi niya. "Gagawin ko pa rin ang dati kong ginagawa." Napangiti ang engkanto. "Alam ko," sagot niya. Sa sandaling iyon, may isa pang anyo ang lumitaw sa kanilang tabi. Si Lira. Ngunit hindi na siya mukhang isang batang lansangan. Ang kanyang anyo ay nagningning at ang kanyang presensya ay tila kasing liwanag ng engkanto. "Siya ang bantay mo," sabi ng engkanto. Napatingin si Sinyo kay Lira, nagulat. "Ikaw?" Ngumiti si Lira. "Hindi kita iniwan," sabi niya. "Kasama mo ako sa bawat pagsubok." Hindi makapaniwala si Sinyo. Bakit niyo po ako tinulungan?" tanong niya. Nagkatinginan ang dalawang nilalang. "Dahil sa mundong puno ng kasakiman," sagot ng engkanto, "bihira ang pusong tulad ng sayo. Pinili mong maging mabuti," dagdag ni Lira, "kahit walang nakakakita." Tahimik si Sinyo. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa kakaibang damdaming hindi niya maipaliwanag. "Salamat po," bulong niya. Ngumiti ang engkanto. "Hindi pa ito ang katapusan," sabi niya. "May huli pang yugto ang iyong kwento." Unti-unti siyang naglaho sa liwanag. Si Lira ay nanatili. Lumapit siya kay Sinyo. "Simula ngayon," sabi niya, "hindi ka na nag-iisa." Sa gabing iyon, si Sinyo ay nakaupo sa harap ng kanyang kariton, na ngayon ay tila isang maliit ngunit maayos na tahanan. Sa kanyang paligid, ang mundo ay pareho pa rin. Ngunit sa kanyang puso may nagbago. Hindi na siya basta pulubi. Siya ay naging isang tagapagdala ng kabutihan, at ang kanyang susunod na hakbang ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng taong kanyang makakatagpo. Sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang umaga. Sa unang pagkakataon,
Si Sinyo ay nagising na hindi lamang may lakas sa katawan, kundi may malinaw na layunin sa kanyang puso. Tahimik siyang umupo sa labas ng kanyang kariton, na ngayon ay hindi na lamang isang tagpi-tagping tirahan, kundi isang maliit na tahanan na puno ng pag-asa. Sa kanyang tabi ay si Lira, na muling nag-anyong isang simpleng bata. "Kuya," sabi nito, "ano na po ang gagawin natin ngayon?" Saglit na tumingin si Sinyo sa paligid, sa mga taong naglalakad, sa mga batang kalye, sa mga matatandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Huminga siya ng malalim. "Tutulong tayo," sagot niya. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa halip na mag-isa, nagsimula siyang maghanap ng mga taong mas nangangailangan. Sa bawat bote at latang kanyang nakokolekta, hindi na lamang ito para sa kanyang sariling pagkain, kundi para maibahagi sa iba. Ngunit napansin niya ang kakaibang epekto ng biyayang kanyang tinanggap. Sa tuwing siya ay nagbibigay, tila mas dumarami ang kanyang natatanggap. Kapag pinapakain niya ang isang gutom, may darating na pagkain sa kanyang tahanan na higit pa sa kanyang kailangan. Kapag tinutulungan niya ang isang may sakit, may dumarating na taong handang tumulong sa kanya upang mas marami pa ang kanyang matulungan. Unti-unti, hindi na lamang siya isang pulubi. Naging sandigan siya ng mga taong walang matakbuhan. Ang kanyang maliit na tahanan ay naging kanlungan. May mga batang natutulog doon sa gabi. May mga matatandang nagpapahinga. May mga nawalan ng pag-asa na muling nakakahanap ng lakas. At sa bawat araw, si Sinyo ay hindi napapagod. Sa halip, tila lalo siyang lumalakas. Isang hapon, habang abala siya sa pamimigay ng pagkain, may isang mayamang lalaki ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Sinyo?" tanong nito. "Opo," sagot niya. "Narinig ko ang tungkol sa ginagawa mo," sabi ng lalaki. "Gusto kitang tulungan." Ngunit ngumiti si Sinyo at umiling. "Hindi po ako ang dapat tulungan," sagot niya. "Sila po." Itinuro niya ang mga taong nasa paligid niya. Natahimik ang lalaki. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa kanyang isip. "Kung ganoon," sabi nito, "sasamahan kita." At mula noon, hindi na nag-iisa si Sinyo. Dumami ang mga taong tumulong. Dumami ang mga kamay na nagbibigay. Ang kanyang maliit na kanlungan ay naging isang lugar ng pag-asa. At ang kabutihan na dati nagsimula sa isang pulubi ay kumalat sa buong lugar. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang punong tahimik na nakatayo sa gilid ng lansangan, may 2 anyo na nakamasid. Ang engkantong babae at si Lira sa kanyang tunay na anyo. "Natupad niya," sabi ni Lira. Tumango ang engkanto. Hindi lamang niya tinanggap ang biyaya, wika niya. Ginamit niya ito para sa iba. Napangiti si Lira. "Hindi na siya pulubi," sabi niya. Umiling ang engkanto. "Hindi," sagot niya. Mas higit pa siya roon. Tumingin siya kay Sinyo na ngayon ay napapalibutan ng mga taong kanyang tinutulungan. Siya ay isang ilaw. Unti-unting naglaho ang 2 nilalang, dala ang katahimikan at kasiyahan sa kanilang mga puso. At si Sinyo, ang pulubing minsang nakatira sa tagpi-tagping kariton, ay naging simbolo ng kabutihan. Hindi dahil siya ay naging mayaman, kundi dahil pinili niyang manatiling mabuti kahit kailanman ay wala siyang inaasahang kapalit. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kwento ay kumalat, hindi bilang alamat ng kayamanan, kundi bilang paalala na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng tinatanggap, kundi sa dami ng ibinibigay. At sa bawat pusong natutong magmahal at tumulong, ang diwa ni Sinyo ay patuloy na nabubuhay. Wakas.